Ayan, what is up mga kapitbahay? Welcome back na naman dito sa channel natin. Tayo nagbabalik na naman. Ayan mga kapitbahay, meron akong isi-share sa inyo. Meron akong isang na-encounter ulit na sobrang higpit na security dito sa Windows 10 and 11 update na security update nila na napakadaming na-encounter natin na sobrang higpit na hindi mo ma-access or hindi mo ma-view. So sa ngayon, meron tayong mga users na nagre-reklamo sa akin na about dito sa PDF viewer. Okay, kung inyo mapapansin, di ba? Dito kasi sa amin, maraming gumagamit ng PDF kasi sinisend sa mga client na naka-PDF na. Okay, yun, may mga chine-check silang details doon sa PDF file na hindi mo na kailangan i-open, na kapag pumunta ka doon sa Explorer, doon sa right side, meron na doon na nakalagay na view panel pane, di ba? Ayan. Once na kinlik mo yung PDF file na yun, automatic mag-display siya rito sa right side na hindi mo na kailangan i-double click para mag-open. So, madalas kasi yan ginagamit dito sa amin. Ayan, since na nag-update yung security update ni Windows 10, 11, hindi na po siya na-view. Lalo na kapag ang binuview mo is galing doon sa network shared folder, like for example doon sa NAS natin or dito sa file server natin, kasi madalas kapag ini-scan nila yung files nila, sinisave namin doon sa NAS namin or sa network attached storage namin or di kaya doon sa file server namin. So kapag binview nila doon sa right side, hindi siya na-view. Mayroon siyang sinasabi. Ipapakita ko sa inyo no, kung ano yung mga error na yon. Ayan, so kaya stay tuned kung gusto mo or na-encounter mo yung mga ganitong problem. Stay tuned, tuturuan ko kayo kung paano nga ba ang simplest way para ma-fix yun. Kasi before, ang ginagawa ko, ini-install ko yung security update na ina-update na Windows. Kailangan yun ni Windows. Kaya pag ina-uninstall ko, automatic, kapag nag-restart sila, siyempre hahanapin pa rin ni Windows yung security update na yun na nawala. So, ina-update nyo automatic, bumabalik sa kusa. So, nakita ko yung paraan, nakita ko yung way kung paano yun i-fix. Alright, so let's go. Papakita ko sa inyo dito sa PC ko. Pupunta tayo dito sa PC natin. Ayan. Ito, isa to sa mga skills dapat na expert ka or magaling ka kung gusto mo maging IT support or technical support sa isang company. Dapat pagdating sa Windows or sa Mac, dapat familiar ka para pag naka-encounter ka ng mga ganun sa user, yung mga problema, siyempre, di ba, ma-fix mo agad. Kung hindi mo naman agad ma-fix, gamitan mo lang ng technical explanation, tapos sabihin mo balik ka, automatic. I-search mo lang sa Google, makikita mo naman agad yun. Okay, so ito, nakita ko lang din naman to sa Google, pero i-share ko agad sa inyo para hindi na kayo mahirapan maghanap kung paano i-fix. Yan. Ang nagiging problema po dito is, kapag nag-view ka ng, pag nag-preview pane ka ng PDF file, kapag nakasave dito mismo sa PC or sa desktop, nab-view siya. Pero kunyari, ang i-review mo or i-view mo from network, like galing sa file server or sa file sharing na naka-NAS or naka-network, hindi siya ma-view. May sinasabi siyang security error. Kaya let's go, papakita ko sa inyo dito sa PC natin kung paano i-fix at saka ano yung paraan para kahit hindi mo na i-uninstall yung security update na in-update ni Windows. Alright? Ayan mga kapitbahay, narito tayo sa PC natin. Ayan, kung inyo mapapansin, ito mga kapitbahay yung sinasabi ko sa inyo, no? Ito, kunwari, ito yung folder na to. Kapag kinlik mo yan, ayan, nabu-view po siya dyan. Ayan, dito sa gilid, sa right side. So, yan yung nagiging problema ng mga user natin na nagreklamo. Lahat kasi ng PC namin dito in-update namin, kaya nagkaroon ng security issue pagdating sa ganyan. Yan, tulad sa huli kong vlog, yun, yung mga hindi nyo ma-access kung naka-Windows 11 ka na. So, inyong mapapansin, ayan, no, nabu-view siya. Pero etong folder na to, nandito lang to sa PC mismo, local PC lang. Pero ang problema, kapag nasa network, like for example, ito yung IP ng file server namin. Kapag inopen mo yan, yung papansin network, tapos mayroon akong scan folder dito. Ayan, scan folder na kaparehas yung laman dito. Ayan, sa folder na to. Ayan. Kapag inopen mo yan, scan, yan, kapag kinlik mo yan, yan yung sinasabi niya. The file you attempting to preview could harm your computer if you trust file. Yan yung nagiging problema. Ayan. Minsan, kapag hindi mo yan ma-view, kunwari, nandito ka sa local folder mo, yan, dito sa local, hindi mo ma-view yan. Minsan, ang problema lang yan is dito sa view. Click mo lang. Dapat matik nakaganyan siya. Or, yung handler mo, yan. Or di kaya yung handler mo, back natin, home. Itong handler mo, dapat nakaselect yan kung ano yung magiging handler mo. Or minsan, kailangan mo lang i-repair yung PDF handler mo para ma-view yan kapag hindi mo ma-view. Pero ang issue natin ngayon is dahil sa security issue ng
Windows update na 24H2 at saka yung 25. Yan. So, security update po yan, kaya nagkakaganyan siya. So, paano nga ba natin i-fix yun na napaka-basic lang? Punta ka lang dito, control panel. Control panel. So, ito mga kapitbahay, mag-work to kapag naka-network file sharing ka na ibang file server. Like for example, halos lahat yung mga NAS na naka-Linux base, nagkakaganyan siya. Hindi ko pa siya na-try na kumari, nakashare lang siya doon sa isang PC through Windows or Windows Server. Hindi ko pa na-try kung ma-encounter natin to. So, kung nyo mapapansin, yan. I-vlog natin yan minsan kapag may nagtanong. Yan. Kung nyo mapapansin, ito, galing to sa Linux file server ko. Hindi niya ma-view. May security issue. Paano nga ba i-fix yan? Punta ka lang dito. Control panel, tapos punta ka dito. Network and Internet, tapos punta ka dito. Internet option. Ayan. So, dahil nga, galing yan sa intranet natin, which is yung file server natin. So, dito siya, security, local intranet. Ayan. So, punta ka lang dito sa sites, local intranet. Ito, kapag yung mga sites na hindi ma-access, dito yun. Sorry. So, dito tayo sa intranet kasi nga, intranet to. So, punta ka lang sa sites, click mo yan. Kahit hindi mo ata i-click yan, gagana siya. Pero para sa akin, click ko lang. Tapos, punta ka sa advanced. Yan. Tapos, add mo lang yung IP ng server mo dyan. Ayan. So, ito yung IP ng server ko. Ayan. So, add natin yan. Click natin close. Tapos, okay. Tapos, okay. Ayan. Tapos, kapag ni-refresh natin yan, alright. So, ayan. Nagana na siya. Ayan. Ganun lang kasimple mga kapitbahay. Ganun lang yung fix niyan. Kung dyan po sa mga tropa nating IT na ka-encounter ng ganyan, so, punta lang po kayo dyan. Meron din minsan, pwede mong dalhin sa script. Madadala sa script, pero maraming command niya ito type, mahanapin mo pa, pero ito lang pinaka-the best dyan, dahil nga hindi niya trusted yung network na yun dahil nasa ibang ibang server naka Linux, so parang dinidetect ng security windows na parang makaharm daw sa PC mo. So ang gagawin mo lang, i-add mo lang siya doon. Alright, so control panel, tapos punta ka lang sa network and internet, tapos internet option. Punta ka lang dito sa sa security, sa intranet. Yan. So, dyan yung may malaking update na nangyari, kaya nagkakaroon ng ganyan. Before, wala namang ganyan. Once na nag-install ka ng Windows, automatic ma-access mo agad. Pero ngayon, hindi na. Yan. I mean, hindi mo na agad ma-view. Yan. Kaya, yan yung update niya. Yan. Kung yung papansin, naka-network po yan. Ayan, oh. Yan. Naka-view na siya. Alright. So, ulit, tatanggalin natin para malinaw or para sure na gumagana na hindi to prank. Minsan kasi may nagsasabi hindi raw malinaw eh. So, lilinawin natin. Internet option. So, tanggalin natin yun security. Yan. Sites. Advanced. Remove natin to. Okay. Tapos, okay. Yan. Kapag in-refresh mo yan, scan. Ayan. So, sinasabi niya agad. So, balik ulit natin. Okay. Punta ka sa security. Local intranet. Site. Add. Ayan. Add mo lang yung IP na yon. IP ng file server mo. Tapos, add. O, close. So, okay. Tapos, okay mo lang. Tapos, kapag ni-refresh mo yan, alright. So, ayan. So, ganun lang ka-basic ang mga fix nito mga kapitbahay. Kaya kung na-encounter mo to, stay tuned ka lang dito sa channel ko para may mga matutunan ka pang iba. At saka, don't forget to hit the subscribe, like, and share para masaya. Alright. So, maraming salamat. God bless. And sana may natutunan na naman kayong konti dito sa vlog natin for today. Okay? So, maraming salamat. God bless and peace.